Zoe's POV. Ginising si Zoe ng malalakas na tilaok ng mga manok. Natutulog pa rin sa tabi niya si Lucas, kaya dahan-dahan siyang bumangon para hindi ito magising. Paglabas niya ng kwarto, ay inabutan niya si Eliza na naghahanda ng almusal nila sa kusina. "Good morning, ate." Nakangiting bati nito sa kanya. Bahagya lamang siya nitong nilingon, saka itinuloy ang pagsasangag ng kanin. "May niluto na akong kapeng barako. Nilagay ko sa termos para hindi ka agad lumamig. Kumuha ka na lang kung gusto mo magkape." "Salamat." Tipid na sagot niya, saka iginala ang paningin sa paligid. Maliit lang ang bungalow type na bahay, ngunit malaki ang bakuran nito na napapaligiran ng iba't ibang fruit-bearing trees. Tumayo siya at sumilip sa bintana. "Ilang taon ka na rito sa bahay?" Pasimpleng tanong niya kay Eliza. 7 years na, ate." Napaangat siya ng kilay nang mapansing ate siya nito ina-address habang si Lucas ay simpleng Lucas lang. "Ang sabi sa akin ni Lucas, 10 years old ka pa lang nang mapulot ka niyang palaboy-laboy sa lansangan. Kaya para ng kapatid ang turing nito sa'yo." "Hindi ba dapat tinatawag mo tong Kuya Lucas imbes na Lucas lang?" Sita niya rito. "Hindi ko naman siya kapatid, kaya wala naman sigurong masama kung tawagin ko lang to sa pangalan nito." "Pero tinatawag mo akong ate?" Pulang-pula ang mukha ng babae nang lingunin niya. Habang maaga pa, kailangan niyang supili ng kung anumang mali siya na nararamdaman nito para kay Lucas. "Gusto ko lang ipaalala sa iyo na nagmamahalan kami ni Lucas." Diretsahang sabi niya rito. Pansin niyang napangisi ang babae. "Bakit niyo yun sa akin kailangan sabihin?" "Para alam mo," aniya rito. "Kahit naman po si Ate Clara, mahal na mahal dati ni Lucas, pero nagawa pa rin niyang palitan." Makahulog ang sabi nito sa kanya. Natigilan siya bigla. Hindi niya akalaing ganito magsasagot ang babaeng ito, kaya hindi niya ito napaghandaan. Sinipat niya ito mula ulo hanggang paa. May laban naman talagang babaeng to. Idagdag pang mas bata ito sa kanya. Besides, hindi gaya niya. Original ang ganda nito. Bigla tuloy siyang naliit. Pero hindi siya nagpahalata na nai-insecure siya. Oo, nagawa nitong palitan dahil niloko siya nito. Pero kung inaakala mong babaero si Lucas, nagkakamali ka. Pagkasabi niyon, ay mabilis na niya itong tinalikuran. Ewan, pero unang kita pa lang niya sa babaeng yon ay hindi na talaga niya gusto. Mainit ang dugo niya rito at hindi niya alam kung bakit. Siguro nga ay dahil halata niyang may gusto si Eliza kay Lucas. "Dam, huwag kayong tumigil hanggat hindi niyo sila nahahanap. Kailangan maunahan natin sila." Sigaw ni Desmond sa lalaking kausap niya sa telepono. "Si Sofia, for sure nandiyan lang yun sa tabi-tabi. Talasan yung mga mata niyo." "Yes, boss." Sagot ng lalaki. Pinindot na niya ang end button sa kagalit na ibinato ang hawak na cellphone. Nangangatal siya sa galit habang naiisip ang mga bagay na maaaring gawin ni Sofia. Lalo pa at may hawak itong mga ebidensya ngayon. Kasalanan niya. Bakit ba masyado siyang nagtiwala dito? Alam nito ang lahat ng lihim niya at kung may dapat man siyang unahing iligpit, walang iba kundi si Sofia. Napakuyom ang kanyang mga palad. He created that monster. Tensyonadong sigaw niya. Tumayo siya at nagpaikot-ikot sa loob ng kanyang opisina. Bakit ba hindi siya nag-isip ng maayos? Dapat ay ni-reverse psychology niya si Sofia. Dapat ay pinasakay na lang niya ito para hindi ito mag-isip tumakas. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Kinakabahan siya sa maaaring gawing pagkakalat ni Sofia na makakasira sa lahat ng mga plano at ambisyon niya. He has to find her. Lumabas siya ng opisina at tinungo ang kanyang kotse. Nag-drive siya para puntahan ang kamag-anak ng babae. Baka sakali may ugnayan si Sofia o ang mga magulang nito. Knowing Sofia, alam niyang hindi nito matitiis sa mga malalapit dito. Baka sakaling may makapagbigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan nito. "Peste talaga!" Sigaw niya habang pinapasok ang maliit na iskinita. Pikon na pikon siya sa mga tambay na nakaharang sa daraanan niya. "Uy, Desmond, ikaw pala yan! Shut ka muna!" Dinig niyang sabi ng patpatang lalaki na tanghaling tapat ay mukhang lasing na. Sunog na ang balat nito. Kulang na rin ang mga ngipin nito at nanlilimahid ang kulay puting sando na suot nito.
Itinaas na lang niya ang isang kamay saka nagpatuloy sa paglalakad. Big time ka na, kaya suplado ka na. Sigaw ng lalaking kainuman nito. Kaya pala nilayasan ka ni Sofia kasi iba na talaga ugali mo. Bigla siyang napahinto sa narinig. Kunot noon niyang nilingon ng lalaki, saka mabilis itong nilapitan. Alam mo ba kung nasaan si Sofia? Tanong niya rito. Abay malay ko kung saan lungga siya ngayon. Hindi akong taguan ng mga nawawalang. Yamot na hinatak niya ang t-shirt nito. Nasaan si Sofia? Tanong niya ulit dito. Unti-unting naglaho ang ngiti sa mukha ng lalaki. Biglang mga kasamahan itong tambay kaya dumami ang mga tambay na umikot sa kanya. Napalunok siya. Alam niyang hindi uubra ang galit niya sa mga ito. Teka, nagtatanong lang naman ako kung nasan si Sofia. Mahinahon ang sabi niya nang bitawan ang t-shirt ng lalaki. Nagtatanong lang ha. Akala mo masisindak mo kami sa mga magara mong kotse? Hindi mo kami magugulat oy. Nagkakaisa kami lahat dito. Kaya wag mo kami yayabangan. Wait, misinterpret niyo lang ako. I'm sorry. Pilit ang ngiting sabi niya. Pasensya na, na-stress lang ako. Dahil kahapon ko pa hinahanap si Sofia. Alam niyo naman siguro kung gaano ko siya kamahal, di ba? Kaya nag-aalala ako. Nagkaroon lang kami ng konting tampuhan. Pero mukhang ayaw na nito makipagbati. Kaya pasensya na kung kayo nagpabuntunan ko ng galit. Pagsisinungaling niya, kumuha siya ng lilibuhin sa kanyang wallet at ibinigay sa mga lalaki. Ito, dagdag sa pang-inom. Pasensya na talaga. Pero kung may balita na kayo tungkol kay Sofia, pakitawagan niyo na lang ako. Nag-iwan siya ng isang calling card. Babayaran ko kayo kapag tinuro niyo sa akin kung nasan siya. Alam niyo naman siguro kung gaano ko siya kamahal. Miss na miss ko na siya. Dinampot ng patpating lalaki ang inilapag niyang calling card sa mesa, saka nagkatinginan ng mga ito. Nagmamadali na siyang umalis sa pulumpon ng mga mababahong tambay. Ang totoo ay kanina pa siya nasusuka sa amoy ng mga ito. Ang mali nga lang niya ay pumasok siya sa teritoryo ng mga hampas lupang ito nang wala man lang siyang mga kasamang bodyguards. Ngunit may araw rin ang mga ito sa kanya. Hindi niya palalampasin ang pagmamahiya sa kanya. This is wrong. Sita ni Lucas sa ama nang tawagan niya ito sa telepono. Ginawa ninyong patibong si Zoe para lang sa... Napapailing siya. Hindi ako makapaniwalang ikaw mismo lumalabag sa sinumpaang adhikain ng ating organisasyon. Masamang masama ang loob na sabi niya sa ama. Anak, ginagawa kong lahat ng to para sa ikabubuti ng ating organisasyon. Oo, ginamit ko si Zoe, pero ginawa ko yon para pangalagaan ang grupo. Anito, at pinayagan mo si Clara na gawin ng mga kalokohang to? Pati sarili mong anak ay hinayaan mo mapaglaruan ng babaeng yun? Anong klase kang magulang? Parehong-pareho kayo ni Clara. Baliwala sa inyong lahat. Magawa niyo lang ang gusto niyo. Ani ang bahagyang napaismid. And don't give me that reason na nagsasakripisyo kayo para sa samahan. I won't buy it. Ang sabihin niyo, nag-ego trip lang kayo dahil akala niyo you can get away with everything. Lucas, huwag niyo na akong paikutin. Galit na sabi niya rito sa kabinabana ang tawag. Alam niyang hindi niya maaaring pagkatiwalaan ngayon ang kanyang ama simula nang malaman niyang nakipagsabwatan ito kay Clara. Hindi rin sila nito maaaring matrace kung kaya tinanggal niya ang suot na smartwatch at pinuntahan si Zoe sa loob ng bahay. Kailangan na nating umalis dito bago pa nila tayo matuntun. Pabulong na sabi niya rito. Balisa ang mukhang tiningnan siya nito. Sana naman tayo magtatago ngayon, Lucas. Lumiliit ang masyadong mundo natin. Bahala na, babalikan natin si Sofia. Kakailanganin natin siya ngayon. Sabi niya rito sa kahinawakan sa isang kamay. Let's go, Zoe. Palabas na sila ng bahay nang tawagin sila ni Eliza. Aalis na naman kayo? Kailangan. Tipid lang na sagot niya saka dumiretso sa paglalakad habang hawak ang kamay ni Zoe. Alam niyang hindi na sila maaari magtagal dito. Lalo pa at hindi niya alam kung ano ang tumatakbo sa isip ng kanyang ama ngayon. Hindi na rin niya alam kung sino sa kanyang mga tauhan ang maaaring pagkatiwalaan. Mas mabuti nang wala lang siyang pagsasabihang iba pa ng kanyang mga plano. Gagawin niya ang lahat para protektahan si Zoe. Hindi na iintindihan ni Zoe kung sino na naman ang kailangan nilang takasan. Ngunit hindi na siya nagtatanong pa kay Lucas. Nagtitiwala na lang siya. Basta kasama niya ito,
alam niyang magiging okay rin ang lahat. Bagamat napapagod, ay hindi siya nagrereklamo. Nang makarating sa bayan ay sumakay sila sa bus patungong Maynila. Doon sila pumuwesto sa pinakadulong upuan. Pagkaupo ay isinandal niya ang kanyang muka sa balikat ni Lucas. Hanggat maaari ay ayaw niyang magpahalatang napapagod na siya. Ngunit hindi niya napigilan ang antok na nararamdaman, kung kaya't napaidlip siya. Hanggang sa makalipas lang ang mahigit 1 oras ay nakarating na sila ng Maynila. Babalik tayo sa motel. Kailangan mahanap natin si Sofia bago pa tayo maunahan ni Desmond. Ani Lucas sa kanya. Sana lang, nandun pa to sa motel na yun. Palagay mo, mapagkakatiwalaan natin si Sofia? Nag-aalalang tanong niya rito. Dapat itong makipagtulungan sa atin kung gusto nitong mailigtas ang buhay niya. Sagot ni Lucas sa kanya. Nag-aalalang tiningnan niya ito ng matiim. May problema ba, Zoe? Hindi ko alam kung gaano kalalim ang involvement dito ng father ko. Kaya sana, wag ka magtitiwala sa kahit na kanino. Kailangan nating maging maingat dahil hindi natin alam kung sino ang tunay nating kaaway. At pakiusap ko rin sana na huwag kang basta-basta magdedesisyon ng hindi ko nalalaman para hindi tayo napapahamak. Tumango ulit siya. Dinala nito sa labi ang isa niyang kamay. Pakipag-cooperate ka lang sa akin para walang mangyaring aberya. Basta magtiwala ka na lahat ng ginawa ko, para sa'yo, okay? Alam ko na yun, Lucas. Kaya salamat. Palagi mo akong pinoprotektahan kahit malagay ang buhay mo sa panganib. Kinabig ni Lucas ang mukha niya at isinandal sa balikat nito, saka hinagkan sa noo. I love you, Zoe. Napangiti siya. Ramdam niya ang pagmamahal nito, bagay na kailanman ay hindi niya naramdaman sa dati niyang asawa. Nang makarating sila sa Maynila, ay sumakay sila ng taxi at nagpahatid patungo sa dating motel kung saan sila nag-check-in sa pagbabaka sakaling mahahanap nila doon si Sofia. Nagtanong-tanong rin si Lucas sa receptionist, ngunit wala naman itong nakuhang sagot. Hindi naman magsasalita ang mga yan. Takot na lang nilang matanggal sa trabaho. Sabi niya kay Lucas. Mabuti pa, pumasok na tayo sa room natin. Gusto ko makapagpahinga ng maayos. Tumango ang lalaki at lumakad na sila patungo sa elevator. Nang makarating, ay binubuksan ni Lucas ang kanilang kwarto nang mamataan niya si Sofia mula sa dulo ng pasilyo. Sofia! Tawag niya sa pangalan nito. Nagulat pa ang babae pagkakita sa kanila. Akmang tatakbo ito, ngunit mabilis itong nasundan ni Lucas at napigilan. Hindi mo kami kalaban. Pagbibigay assurance dito ni Lucas. Takot na nagpalipat-lipat ang tingin ni Sofia sa kanilang dalawa, lalo na sa kanya. Maya-maya ay napaiyak ito. Pinagbabalakan akong paslangin ni Desmond. Hindi na ako safe dito. Alam ko. Sagot sa kanya ni Sofia. Nakita kitang kausap ni Desmond. Malamang kasabot ka sa planong pagpaslang sa akin. Hindi siyang nakita mong kausap ni Desmond. Nakita mo naman, di ba? Dalawa silang Clara. Sabi ni Lucas dito. Yung dati kong asawa na si Clara ang nakita mong kausap ni Desmond at pareho silang mapanganib. Hindi nagsasalita si Sofia. Waring pinag-iisipan kung dapat nga ba sila nitong paniwalaan. Hindi mo kami kaaway. In fact, gaya mo, gusto rin nila akong paslangin. Sabi niya sa babae. May pait sa mga labing na pangiti siya. Hindi ko alam kung tama nga ba itong ginagawa ko na kinakausap kita. Ang laki rin ng atraso mo sa akin. Alam mo ba yun? Ano? Ako pa bang may atraso sa'yo? Ikaw tong dikit ng dikit sa asawa ko. Sita ni Sofia sa kanya. Asawa? Nakangising tanong niya rito. Sino bang totoong asawa ni Desmond? Hindi ba si Zoe? Alam mo ba kung nasaan ngayon si Zoe? Hindi ba? Magkasama kayo nagplanong paslangin siya? Nashock si Sofia sa sinabi niya. Akmang tatakbo itong palayo, ngunit mabilis niya itong hinawakan sa braso. Hindi mo matatakasan ang kasalanan ginawa mo, Sofia. Sisingiling ka ng kapalaran. Kaya ngayon, pinagbabalakan ka na ring paslangin ni Desmond. Paribhasa, pinagsawaan ka na nito. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bitawan mo ko. Sabi nitong nagpumiglas. Kailangan mong tulong namin kung gusto mo makaligtas sa kamay ni Desmond. Mahinahong paliwanag rito ni Lucas. Kung pagtitiwalaan mo kami, matutulungan kita. Pero kailangan mo makipagtulungan.
Doon tayo mag-usap sa kwarto. Nag-aalangan itong napatingin kay Lucas. Sinenyasan siya nitong bitawan ng babae, kung kaya't binitawan niya ito. Hindi niya alam kung dapat nga ba nilang pagtiwalaan si Sofia. Ngunit alam niyang mas alam ni Lucas kung ano ang ginagawa nito. Hindi naman siguro ito gagawa ng bagay na mas ikapapahamak nilang dalawa. Bagamat nag-aalangan, ay wala nang nagawa si Sofia kundi ang sumunod sa dalawa papasok sa loob ng kwarto ng mga ito. Naguguluhan siya, ngunit malakas ang kutob niyang nagsasabi naman ng totoo ang mga ito. Besides, litong-lito na ang utak niya. Kailangan niya ng kakampi. Basta dapat maingat siya at palaging alisto. Hindi pwedeng 100% ang ibibigay niyang pagtitiwala sa dalawa. Paano niyo ako matutulungan? Tanong niya nang nasa loob na sila ng kwarto. Tumingin sa kanya ng matiim si Lucas. Nandun ako na gabing itapon niyo sa bangin si Zoe. In fact, ako nagligtas sa kanya kaya siya buhay ngayon. Buhay si Zoe? Sabi niyang napalunok. Biglang bumilis ang pintig ng puso niya sa sobrang takot. Oo, dinig niyang sagot ni Clara. Titigan mo mukhang to. Alam kong napakalayo na ng itsura ko ngayon sa dati kong muka. Anong ibig mong sabihin? Yan si Zoe. Dinig niyang sabi ni Lucas sa kanya. Para siyang mawawala ng malay habang nakatitig sa babae. Bahagya pa siyang napatawa. Imposible ang sinasabi mo. Pwede bang wag niyo akong paglaruan? Sa tingin mo, pag-aaksihan ka namin ng oras para lang makipaglaro? Ako si Zoe. Nakakagulat bang malaman na buhay ako matapos niyo akong isilid sa sako at itapon sa bangin? Hindi siya makapagsalita. Gumapang ang takot sa kanyang buong katawan. Isa akong plastic surgeon. Sabi ni Lucas sa kanya. Sinagip ko siya at inayos ko ang kanyang muka. Ang totoo, hinulma ko siya sa mukha ng dati kong asawa na si Clara. Si Clara yung babaeng nakikita mong kausap ni Desmond nang sundan mo kaming dalawa ni Zoe papunta sa coffee shop. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin habang pilit iniintindi ang lahat ng narinig sa mga ito. Muli niyang tinitigan ng babae. Saka napatingin sa kamay nito. Ngayon lamang niya napansin ang maliit na balat sa kamay nito na kaparehas ng kay Zoe. Nakita niyang itinaas nito ang buhok sa tagiliran. Kung nagdududa ka pa, titigan mo yung peklat sa may tenga ko. Yan yung tahi sa akin na hindi pa gaanong nabubura. Anito sa kanya, saka kinuha mula sa dibdib ang nakatagong pendant ng suot nitong kwintas. Natatandaan mo pa bang kwintas na to? Ito ang suot na kwintas ni Zoe nang isilid nila ito sa sako. Hindi na niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Sising-sisi siya sa ginawa niyang pakikipagsabuatan kay Desmond para iligpit si Zoe. Patawarin mo ako. Nabulag ako ng sobra kong pagmamahal kay Desmond. Kaya naging sunod-sunuran ako sa bawat sinasabi niya. Sabi niya rito. Kaya hinahanting ka na niya ngayon dahil alam ni Desmond na ikaw ang nakakaalam ng pinakatago-tago nitong sekreto. Sabi ni Lucas sa kanya. Napakagatlabi siya. Kung makikipagtulungan ka sa amin, madali natin siyang maisusuplong sa pulis. Anong dapat kong gawin? Naguguluhang tanong niya sa mga ito. Sa kabilang banda, itinaas ni Clara ang hawak na armas at nagpakawala ng malakas na putok sa ere. Nagpupuyos ang kalooban niya sa galit at hindi niya alam kung paano niya ilalabas ang nararamdaman. Pakiramdam niya, pati ang kanyang mga tauhan ay tinatraidor na siya ngayon. Hindi na niya alam kung sino ba ang dapat niyang pagkatiwalaan. Maski si Desmond, alam niyang hindi niya maaaring pagkatiwalaan. Hindi siya dapat umasa dito. Gusto niya makitang pumanaw sa kanyang harapan si Zoe. Nagtangis ang kanyang mga bagang. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maisip na magagawa siyang talikuran ni Lucas alang-alang sa babaeng yon. Maya-maya ay kinuha niya ang kanyang jacket at helmet. Sumakay siya sa kanyang big bike at matuling iyong pinakaripas ng takbo. Hindi siya titigil hanggang di niya nahahanap si Zoe. Titiyakin niyang mapapaslang na niya ito kapag nakita silang muli. Madilim na madilim ang kanyang muka habang binabaybay ang mahabang daan paluwas ng Maynila. Maya-maya ay naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Ipinark niya saglit sa ilalim ng isang malaking puno ang motorsiklo. Parang magwawala ang puso niya habang umiiyak. Papaslangin kita, Zoe! Galit na sabi niya habang matiim na nakatingin sa kawalan.
Nakabalik na sa kanyang kwarto si Sofia at parang lutang pa rin ang isip niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya mapaniwalaan ang kanyang natuklasan. Napakagaling ng surgeon ni Lucas dahil hindi niya makitaan ang baka si Zoe ng dating katauhan nito. Maliban na lamang sa maliit na peklat nito sa tagiliran ng tenga. Ngunit kung hindi ito nagtapat sa kanya, ay hindi niya pag-iisipan ang pagkatao ni Zoe. Hindi mo mahahalatang sumailalim ito sa isang masusing operasyon. So, buhay si Zoe. Sinadya nitong paibigan si Desmond para mahulog sa mga bitag nito. Akala niya ay siya nang makakapagpabago sa lalaking yon. Ginamit lang naman rin pala siya nito, kagaya ng ginawa kay Zoe. At kung hindi man dito, maaaring sa ibang babae na naman ito mahumaling ngayon. Wala na talagang pagbabago pa ang isang lalaking kagaya ni Desmond. Alam niyang darating at darating rin sa point na pagsasawaan siya ng lalaking yon. Talagang madali na lang para dito ang pumaslang. Hindi siya makapaniwalang naniwala siya sa mga pangako nito. Kasinungalingan lang naman pala ang lahat ng yon. Kung ano ang ginawa nito kay Zoe, ganun na rin pala ang gagawin nito sa kanya. Tinawagan ni Lucas sa mga kasamahan sa organisasyon na si Janice, Jeffrey at Alejandro. Mga mafia boss rin ang mga ito at may kanya-kanya silang nasasakupan. Ngunit kailanman ay hindi sila naging magkalaban. Wala kasi silang pakialamanan ng mga teritoryo. Besides, mostly sa mga transaksyon niya ay labas sa bansa, sa may bandang Asia at Russia. Habang sina Janice at Alejandro naman ay sa Pilipinas. Samantalang si Jeffrey ay sa dakong Europa. Gaya niya, may kanya-kanyang suliranin din ng mga ito. And once in a while ay nagtitipon-tipon sila para pag-usapan ang kanilang mga personal na buhay, lalo na ang kanilang love life. Alam niyang ilang beses nang naghiwalay at nagbalikan si Janice at ang asawa nitong si Amanda. Habang si Jeffrey naman ay nagpaplano pa lamang na magtapat ng totoong nararamdaman nito kay Agatha. Si Alejandro naman ay problemado sa dating nobyo nito na ngayon ay asawa na ng dating mayor ng San Victorino. Mafia boss tayo, pero pagdating sa pag-ibig, bakit parang nabobo tayo? Napapailing na sabi ni Jeffrey. Nagsalin ito ng alak sa hawak nitong baso. Pero brother, ang lupit naman ng ex-wife mo. Nagawa ka niyang ipagpalit para lang sa organisasyon? O baka naman, nag-ego trip lang ito since alam niyang kahit na anong gawin mo, mapapatawad mo pa rin siya. Pero dun siya nagkamali. Sambit naman ni Janice. Dahil nung nawala si Clara, natagpuan mo muli siya sa katauhan ni Zoe. Complicated. Parang sa pelikula lang ang nangyayaring ganyan. Mas matindi pa sa kwento at mga pinagdadaanan naming dalawa ni Amanda. Kailangan ko ang tulong niyo. Kayo lang ang pwede kong pagtiwalaan sa ngayon. Since nagkakagulang organisasyong hawak ko, hindi ko na alam sa kanila kung sino ang kakampi at kaaway. Sabi niya sa mga ito. Tinapik siya sa balikat ni Alejandro. Huwag ka mag-alala Lucas, handa kami at buong grupo para tulungan ka. Kami rin. Sabi naman ni Janice. Hindi mo na kailangan itanong sa amin to. Handa kami bumakap anytime. Sabi ni Jeffrey. Salamat sa inyong tatlo. I think, kakailanganin ko ng safe na lugar para mapagtaguan ni Zoe. Kung gusto mo, doon muna siya sa San Victorino. Sabi ni Alejandro sa kanya. Huwag ka mag-alala, walang basta nakakapasok sa bayan na yun. Lalo pa't, pinsan ko ang namumuno doon, kaya safe si Zoe doon. Kung gusto mo, ilalabas ko siya ng bansa. Padali ko lang siya magawa ng bagong identity. Sabi naman ni Jeffrey sa kanya. Napaisip siya bigla. Alam niyang hindi papayag si Zoe kung itatago muna niya ito sa ibang bansa nang hindi siya nito kasama. Kanina pa naiinip si Zoe. Nagpaalam lang saglit sa kanya si Lucas. Ang sabi nito ay hihingi ito ng tulong sa mga kaibigan at kabilin-bilin na ito sa kanya na wag siyang lalabas ng kwarto. Pero naiinip na siya. Gusto sana niya maglakad-lakad sa malapit na mall at tumingin ng bagong damit na maisusuot. Dahil pakiramdam niya ay napakalosyong na mga damit na nahiram niya kay Eliza. At saka nagiinit lang ang dugo niya kapag naaalala ang babaeng yun. Hindi naman siguro magagalit si Lucas. Saka mag-iingat naman siya. Ipinusod niya ang buhok saka isinuot ang sombrero at jacket saka lumabas ng kwarto. Makalipas lang ang ilang saglit ay nasa loob na siya ng isang magarang department store nang mapansin niya ang isang lalaking tila kanina pa sumusunod sa kanya. Nagmamadali siyang humalo sa karamihan ng mga tao para iligaw ang lalaki. Halos takbuhin na niya ang comfort room. Humihingil siyang napasandal sa loob ng cubicle. Wala siyang dalang cellphone
at hindi niya alam kung papaano makukontak si Lucas. Nag-isip siya ng paraan at tinanggal niya ang suot na sombrero at jacket. Itinali rin niya ang suot na t-shirt para magbuka itong crop top. Pati ang kanyang pantalon ay itinupi niya para mag-ibang bihis siya kahit papaano. Iniisip niya kung papaano siya makakalabas ng comfort room nang hindi mapapansin. Kinakabahang lumabas siya ng cubicle at nagpalingalinga sa loob ng woman's comfort room. Pasimple niyang nilapitan ng isang babaeng tingin niya ay kasize niya. "Miss, babayaran kita ng 2,000. Pwede bang isuot mo tong sombrero ko sa jacket? Tapos magpalit tayo ng sapatos?" Halos pabulong lamang na sabi niya rito. Pansin niyang kumunot ang noo ng babae. "Wala na akong time mag-explain pa." Sabi niyang isinuot sa ulo nito ang hawak na sombrero, saka inaabot dito ang jacket, pati na rin ang 2,000 pesos, habang tinatanggal ang suot niyang sapatos. "Gawin mong 5,000. Anang babae sa kanya. 3,000. Aniya. 4,000. Giit muli nito. 3,500. Huling tawad niya. "Okay," sagot ng babae. Nang makapag-areglo, ay isinuot na ng babae ang ibinigay niyang jacket. Nagpalit rin silang dalawa ng sapatos kahit pa natatakot na baka makakuha siya ng alipunga sa babae. Pero sa pagkakataong gaya nito, ay mas mahalaga ang buhay niya kesa sa alipungang makukuha niya dito. Maliligo na lang siya ng bongga mamaya. "Sige na, lumabas ka na." Utos niya na kaagad namang tumalima. Pagkalabas nito, ay pasimple na rin siyang lumabas. Mabilis na mabilis ang bawat hakbang niya. Dumaan siya sa likod, pabalik sa motel. Halos takbuhin na niya ang kwartong kinaroroonan ni Sophia. Inabutan niya itong nagkakape at kumakain ng tinapay, kasama ng mga magulang nito. Humihingal na napaupo siya sa couch. "Anong nangyayari?" tanong nito sa kanya. "Palagi ko, may sumusunod sa akin." "Damn!" Nagpapanik na sabi ni Sophia. "Huwag ka mag-alala, nailigaw ko na siya. Kahit pa nailigaw mo kung sino mang sumusunod sa'yo, marami yung kasamang aali-aligid lang dito." Sabi nitong nilingon ng mga magulang. "Kailangan na nating umalis dito. Teka, ipapaalam muna natin kay Lucas ang tungkol dito. Pwede bang pahiramin mo ako ng phone para matawagan ko si Lucas?" Napaisip muna si Sophia bago iniabot sa kanya ang cellphone. Mabilis niyang tinawagan ng lalaki. "Hello Lucas, si Zoe to." "Damn Zoe, nasan ka? Nawala lang ako sandali, nawala ka na rin. Hindi ka talaga marunong sumunod sa utos ko kahit kailan." Galit na sabi nito sa kanya. "Nandito ako sa kwarto ni Sophia." "Ito na nga bang sinasabi ko eh. May usapan na tayo na kahit na anong mangyari hindi ka lalabas ng kwarto, pero hindi ka marunong makinig." Singhal ni Lucas sa kanya, nagsunduin siya nito sa kwarto ni Sophia. "Pwede ba Lucas, mamaya mo na lang ko pagalitan? Kailangan nating makaalis sa lugar na to since nasa paligid lang ang mga kalaban." Malumanay na sabi niya rito. Huminga ng malalim ang lalaki, saka tumingin kay Sophia. "Kailangan mo makipag-ugnayan kay Desmond. Huwag ka mag-alala, aalalayan kita." Pagbibigay assurance nito sa babae, niyakap si Sophia ng ina nito, saka nilingon si Lucas. "Gano'n ka nakakasigurong hindi mapapahamak ang anak ko?" "Itataya ko po ang buhay ko para sa kaligtasan ng lahat," sabi ni Lucas sa matanda. Napaismid siya bigla. Bakit nito itataya ang buhay sa babaeng ito? Nakakonsyaba ni Desmond para paslangin ako. Parang may mali. Hindi na niya napigilan magsalita. Kung mapahamak man si Sophia, kasalanan niya na yon dahil pumasok siya sa gulong to. Baka nakakalimutan ninyong nakipagsabuatan niya kay Desmond para paslangin ako. Nakataas ang kilay na sabi niya sa matanda. "Pinagsisisihan na yun ng anak ko." Mahinahong sagot nito sa kanya. "Kung sa umpisa pa lang, nagsumbong na si Sophia sa mga pulis, hindi na sana umabot pa sa ganitong lahat." Aniya sa mga ito. "Pero hindi eh. Lahat kayo nakinabang sa perang maiiwan ko, kaya kinonsinti niyo silang dalawa." "Hindi totoo yon. Wala akong alam sa nangyari sa'yo." Anang matanda sa kanya. Umiiyak na tinignan siya ni Sophia. "Pwede bang wag mong isama ang mga magulang ko dito? Alam ko naman malaking kasalanan na nagawa ko sa'yo. Kaya nga gusto kong makabawi eh. Kaya makikipag-coordinate ako sa inyo para maipakulong si Desmond."
Pansin niyang tiningnan siya ng masama ni Lucas. Aayusin ba natin ang gulong, Thor? Gusto mong hayaan na lang na lahat tayo sabay-sabay pumanaw sa kamay na mga yun? Batiim na tanong nito sa kanya. Halatang kanina pa ito nagtitimpi na nararamdamang galit. Bakit ba parang kasalanan ko pang lahat na nangyayaring to? Nanahimik na lamang siya at muling bumaling ang lalaki kay Sofia. Tawagan mo si Desmond at makikipagkita ka sa kanya bukas ng umaga. Sabihin mong hawak mo lahat ng mga dokumentong makakapagpatunay sa mga krimen na ginawa niya. Makukulong rin ba ako kung sakali? Hindi ko alam, pero gagawin ko ang lahat para maging witness ka laban sa kanya. Paliwanag ni Lucas dito. Tahimik lang siya habang nakikinig kahit na ang dami pa sana niyang gustong sabihin kay Sofia. Anak, nakakatakot pero alam kong hindi mo matatakasan ang lahat ng to kaya mas mabuting harapin mo si Desmond. Sumunod ka na lang sa mga plano ni Lucas dahil tingin ko naman ay hindi kanya ipapahamak. Unang kita ko pa lang sa kanya, alam kong mapagkakatiwalaan siya. Kahit si Zoe, alam kong mabuti itong tao. Hindi mo naman ito masisisi kung hanggang ngayon ay galit pa rin siya sa'yo. Malaki naman talagang atrasong nagawa mo sa kanya. Anang ina sa kanya habang hawak ang kanyang kamay. Tumango siya. Malaki ang kasalanang nagawa niya kay Zoe. At hindi naman ganun kadaling igawad sa kanya ang kapatawaran. Kahit naman siguro sa kanya gawin yon, magagalit siya ng husto. Muling pumatak ang kanyang mga luha. Nang dahil sa sobrang pagmamahal niya kay Desmond, ay naging bulag siya at sunod-sunuran dito. Mabuti na lang at sa kabila ng mga ginawa niyang kamalian sa buhay, kahit na kailan ay hindi siya tinatalikuran ng kanyang ina. Palagi itong handang umintindi sa kanya, kahit na gaano pa kalaki ang naging pagkukulang niya. I'm sorry po kung hindi ko natupad ang mga pangako ko sa inyo. Naiyakap siya nito na mahigpit. Kahit na paano ay lumalakas ang loob niya dahil sa suporta ng nanay niya. Palagi lang ako nandito para sa iyo, anak. Hindi ako magsasawang tulungan ka. Sana pagkatapos ng lahat ng to, aayusin mo na ang buhay mo. Gaya ng paulit-ulit kong sinasabi sa iyo, walang kahahantong ang magandang mga maling gawain. Napahagulhol siya. Kung sana sa umpisa pa lang ay nakinig siya sa mga pangaral ng nanay niya, hindi mangyayari ang lahat ng to. Hindi sana siya malalagay sa ganitong sitwasyon. Natatandaan niya ang paulit-ulit na sinasabi ng nanay niya noon. Hindi maganda ang pakiramdam nito kay Desmond. Tingin nito ay wala itong gagawing mabuti. Pero mas matimbang ang puso niya kaya hindi niya pinakinggan ng matanda. In fact, lahat ng kasamaan na plinano ni Desmond ay parte siya. Kahit anong sabihin ito sa kanya ay sinusunod lang niya ng walang tanong-tanong. Sobra-sobra yung pagmamahal na nararamdaman niya para dito. Hindi siya makapaniwalang naging ganoon siya kabaliw ng dahil sa pag-ibig. Ngunit anumang pagninilay ang gawin niya, hindi na niya maibabalik pa ang mga nakaraan. Ang kailangan niya ngayon ay ayusin ang lahat ng gusot na pinasok niya. Bumitaw siya sa pagkakayakap sa ina at bumuntong hininga. Saka napatitig sa kanyang phone. Dahan-dahan niyang i-denial ang number ni Desmond. Parang may tumalon sa puso niya nang marinig ang boses nito. Hello? Si Sofia to. Sabi niyang muntikan pang pumiyok.